Kahit nagsorry na, hindi pa rin daw isasantabi ng House Committee on Ethics ang panonood ng sabong ng isang kongresista habang nasa sesyon. Handa namang humarap si Congressman Nicanor Briones sa investigasyon pero gid niya, hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ilang araw matapos makunan si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nanonood ng sabong sa kanyang cellphone habang nagsesesyon, may tiniyak ang House Committee on Ethics. Asahan niyo po na tutuparin ng Committee on Ethics ang aming tungkulin. And we will make sure that we will abide by the proper process before coming up with a decision on matters. We can't afford to right a wrong with another wrong. Hindi pa masagot ni Representative Abalos kung kusa bang iimbestigahan ng kanyang komite ang issue o kung maghihintay silang may formal na maghain ng reklamo at kung sapat na bang nagsorry na si Representative Briones. Kaka-appoint ko lamang bilang Committee on Ethics Chairman last Wednesday. Wala pa pong ibang members sa committee na na-appoint. We are still awaiting on that. Hindi pa po tayo nakakapag-adopt ng ating rules, but we will fulfill our job to the best that we can. Pero nanindigan si Abalos na kailangang laging tama ang asal ng mga kongresista, nasa loob man ng plenaryo o hindi. Public property po kami at may responsibilidad po kaming managot sa aming mga actions. Irerekomenda rin niya sa Kamara na bumuo ng independent office na tatanggap ng mga reklamo laban sa mga kongresista. Tiniyak naman ni Briones na handa siyang humarap sa House Committee on Ethics. Kung sa tingin nila ay dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. Pero nanindigan si Briones na hindi siya nag-iisabong nang makunan siya ng litrato at video. Parang hindi makatarungan. Pero wala naman ako magagawa. Dahil hindi naman totoo yung paratang sa atin na tayo nagsusugal habang nagpuputuhan kay Speaker. Tumanggi naman magkomento si Briones sa mga ulat na nawala na siya ng pagkakataong mahalal sa Commission on Appointments dahil sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Wala umanong lisensya mula sa Department of Migrant Workers at sobra pa kung maningil ang ni-raid na kumpanya sa Pasig na nag-aalok ng assistance sa pagkuha ng visa. Ipinasara yan at damay pati ang iba nilang branch. Nakatutok si Oscar Oida. Maayos at mukha naman talagang legit kung titignan ang tanggapang ito ng isang visa consultancy company na nakapwesto sa isang gusali sa Ortigas Center sa Pasig. Isa lang umano ito sa kanilang 8 branches nationwide. Pero ayon mismo kay DMW Secretary Leo Hans Kakdak na napasugod sa nasabing tanggapan kaninang umaga, illegal ang operasyon nila. Ang estilo nila is Visa Assistance Package, $8,500. So lalabas yan almost $500,000 pesos. But nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. Ayon kay Kakdak, nakatanggap umano sila ng reklamo mula sa mismong mga kliyente ng nasabing kumpanya. May mga kaso na hindi nila binalikan na, nabalikan. Yung mga inalokan nila ng trabaho at pinagbayad nila. At doon mismo sa yung lugar yung sa pantry nila, nandun naka-showcase pa yung mga recruit nila for the H1B? Yes, sir. H1B visa for the US. Kanina, ipinasara na ng DMW ang Visa Consultancy Company. Kasabay nito ang pagpapasara sa iba pang branch ng nasabing kumpanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is a simultaneous operation, 8 branches nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron sa Mindanao. Kaya't 8 yung pinasasara natin to put a stop to this practice. 2022 pa sila in operation. Identified naman lahat ng officers dito, the President and everyone else. So we will put forward a case before the Department of Justice. Sa impormasyong nakuha ng DMW, aabot na daw sa 50 ang mga Pilipinong na-recruit at nabigyan ng trabaho sa ibang bansa ng kumpanyang ito. We will monitor their situation. Kasi kung nahaharap sila sa kontrata na hindi nila gusto o substandard, edi gagawa natin ng paraan na maremedyohan yun.
Walang kawaning otorisadong magsalita sa main branch na tinungo ng DMW. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng visa consultancy company. Sabi ng DMW, para di maging biktima ng illegal recruitment, sumangguni sa official website ng DMW upang makita ang listahan ng mga lehitimong recruitment agencies. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area na nabuo kahapon malapit sa hilaga ng Luzon. Huling nakita ang sentro ng bagyo sa layong 1,365 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, dahil inaasahang kikilos ito pasilangan ngayong gabi at northeast naman sa mga susunod na araw, lumiliit na rin ang tsansa nitong pumasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy naman nating imomonitor ang iba pang kumpol ng mga ulap sa paligid ng bansa, lalo na sa karagatang Pasipiko dahil may tsansang mabuo yan bilang sama ng panahon. Ngayong Agosto, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR. Ayon sa Pag-asa, kung maglalandfall, karaniwang tinutumbok ng bagyo ang Luzon kapag ganitong buwan. Pwede rin hindi ito tumama sa lupa at sa halip ay lilihis at tutungo sa Taiwan o Southern China. Habagat pa rin ang dominant weather system pero mas mahina na yan at sa Luzon na lamang nakaka-apekto ngayon. Base sa datos ng Metro Weather, mas maaliwalas na ang panahon ngayong weekend maliban sa kalat-kalat na ulan lamang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Bohol at ilang lugar sa Mindanao bukas. Halos ganyan din ang panahon sa linggo pero mas marami ng ulan sa Mindanao. May malalakas na buhos din ang ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, sisilip ang araw pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Wala na ngang maayos na masisilungan at tigil pa ang kabuhayan. Yan ang dobleng dagok na kinakaharap ng mag-asawang nakilala namin sa Bawang sa La Union matapos ang hagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa kanilang lugar naman tayo naghatid ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Tuwing maaalala na mag-asawang Paulo at Erlinda ang sinapit nila sa pananalasa ng bagyong Emong sa kanilang lugar sa Bawang sa La Union, hindi nila mapigilang maging emosyonal. Pinagdapa kasi ng bagyo ang kanilang bahay. Yung hangin at saka ulan, yun ang nagpabagsak. Itong bagyo lang na ito ang naranasan ko talaga, siyang nagpabagsak ng bahay ko. Nalagay pa sa peligro ang buhay ni Paulo nang matabunan siya ng bahagi ng gumuhong bahay. Andaganan yung asawa ko. Muntik na naman namatay. Dinukot ko na siya, ma'am. Inilakot. Para may masilungan, pinagtagpi-tagpi muna nila ang mga nilipad na kahoy at yero. Problema rin nila ang makakain. Hindi pa kasi sila makabalik sa pagtitinda ng isda dahil hindi pa rin makapangmalaot ang mga mangingisda roon. Ang panawagan ko lang sa kanila, kung mayroon sila may tutulong sa akin, maski anong tanggapin ko, may patay yung ulang bahay ko. Kaya bilang tulong pa rin sa mga naapektuhan ng hagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat, nagtungo sa La Union ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Handog natin ang relief goods at tinapay sa 4,000 individual sa bayan ng Bawang. Nakapagbigay rin tayo ng hygiene kit sa tulong ng ating donor. Marami po yung nasirang bahay, yung mga hanap buhay ng tao, hindi sila makapaghanap buhay dahil malakas pa din ang alon. We are very grateful po sa GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat po, Kapuso. Nagpunta pa kayo dito na magbigay lang ng tulong ko sa amin. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Happy Friday, chikan mga kapuso! From big tasks sa bahay ni Kuya, sasabak naman sa action scenes ng GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real si Will Ashley. Ang Denjen na bid of the series. Looking forward na makaeksena ang binansagang Nation's Son. Makichika kay Athena Imperial.
Pangmalakasang face card over our FYP. Yan ang hatid ni Nation son Will Ashley na todo pakilig sa fans sa kanyang TikTok entries. Boy Next Door ang atake. Hindi na makalaya. Na magaling pang mangharana. Pero di lang looks ang isa-serve ni Will. Kaya rin daw niyang makipagsabayan sa action. Soon, mapapanood na rin si Will sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real na pinagbibidahan ng kapuso couple Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Magiging role ko po dito para sa Sanggang Dikit isang pulis na very composed, prim and proper, na talagang by the book na pulis. Bagong experience for me, action, and isang bagay din na look forward ko dito is makatrabaho si Kuya Dennis and of course Miss Jenny. It really feels good to be back and sobrang excited ako lahat gawin yung mga eksena ngayon. Maging sina Dennis at Jeneline, looking forward makatrabaho si Will. Nakikita lang namin siya sa mga clips ng PBB tsaka sa mga ibang nagawa niyang shows dati. Excited kami na mapasok siya dito sa Sanggang Dikit. Kaabang-abang nga raw ang next scene sa TV series. Yung mga shoot namin sa Dubai, sa Milan at sa Switzerland. Yun, malapit na lang mapanood yun. Excited ako dun sa mga eksenang yun. Nagpapasalamat din ang dalawa sa good feedback ng netizens sa Sanggang Dikit FR. Sana ay patuloy nilang panoorin at suportahan yung show namin. So nakakatuwa yung magagandang feedback na nababasa namin. Mas nakaka-inspire na magtrabaho pa ng Mas galingan pa. Mas galingan pa yung pagtatrabaho namin. Mas effortan pa lahat ng mga paghihirap na ginagawa namin dito. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sugatan ang mga driver ng dalawang sasakyang nagsalpukan sa Davao City. Nakunan sa dashcam ang aktwal na pagbangga ng SUV sa kasalubong na commercial van. Nasa outer lane ng unang SUV pero pagdating sa bahagi ng tulay, tumama ang harapang gulong nito sa gutter. Doon na nawala ng kontrol ang driver hanggang mapunta sa kabilang linya ng kalsada. Agad namang respondihan ng dalawang driver na parehong isinugod sa ospital. Dahil sa insidente, magsasampa ng reklamo ang driver ng van laban sa SUV driver. Sinusubukan pa namin silang kuhaan ng pakayan. Halos buong araw na no parking sa lahat ng pampublikong kalsada sa Metro Manila. Yan po ang panukala ng Department of the Interior and Local Government. Pero mismong mga mayor may agam-agam. Nakatutok si Joseph Moro. Sakal na ang Metro Manila. Mahigit 3.2 milyong sasakyan ang nagsisiksikan sa mga kalsada araw-araw ayon sa MMDA. Noong isang taon lamang, 2.5 milyong mga sasakyan ang nadagdag dyan ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Milyong-milyong mga sasakyan na halos wala nang madaanan. Kaya gusto ng DILG ipagbawal ang parking sa lahat ng mga pampublikong kalye sa Metro Manila mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kabilang dyan ang mga maliliit na kalsada o tertiary roads ng mga maliliit na kalsada sa mga syudad. Damay pati yung mga nakapark sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay dahil walang parking ang may-ari. But it's a private car on a public street. So we will now designate them as no parking zones, especially in the streets which affect Metro Manila traffic. Panukala naman ng MMDA tuwing rush hour na lamang ang bano tuwing alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 hanggang alas 8 sa gabi. Sa naging final decision ng Supreme Court sa PEJUDAP case, binibigay po sa MMDA yung absolute authority to control traffic, which will include traffic ordinances and yung pong parking ordinances po ng mga LGUs. Hati ang mga nakausap namin sa parking ban. Pag sinabing bawal, nor even a bike cannot park. Para may disiplina. Wala na po kaming mapaparkingan yan. Inilatag ito ng DILG sa mga mayor sa pulong nito sa Metro Manila Council at MMDA. Pero kahit sila may agam-agam. It may not be feasible kasi yung ibang mga kalye, hindi naman talaga dinadaanan. Bakit mo ibaba ng parking doon? Sapagkat pwedeng yun ang maging alternative parking areas eh. Hindi pwedeng isang blanket
parking ban. Gusto ng ilang mga lokal na pamahalaan na kilalanin pa rin ng DILG yung kanilang mga lokal na ordinansa na pumapayag sa parking sa ilang mga maliliit na mga pampublikong kalsada. Pinapayagan halimbawa sa ilang mga barangay ang pagpark sa ilang maliliit na kalsada at ang parking sa kalye sa may mga establishmento. It's within the power of the local government to determine alin sa mga kalye namin ang dapat absolutely no parking, alin sa mga kalye ang pwedeng one-side parking, alin sa mga kalye ang pwedeng paradahan halimbawa sa gabi. Merong mga commercial establishments, mga restaurants, no? Wala rin napaparadahan yung mga customers sila, yung mga patrons sila. So, kung meron namang areas na hindi naman siya high traffic area, kumbaga, no? Bubuo ng technical working group at sa September 1, isasapinal ng DILG ang ban. Oras na ipatupad, non-contact apprehension ang magiging panghuhuli. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sana ngayong Disyembre. Ayon yan sa COMELEC. Nakatutok si Von Aquino. Sa unang araw ng 10-day voters registration para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, isang mahalagang anunsyo ang natanggap ng COMELEC mula sa Office of the Executive Secretary. Kinukonfirm sa atin sa 12 ng Agosto, alas 2 ng hapon, ay magkakaroon ng formal signing ceremony. Papipirmahan ng ating Pangulo ang batas na mag-reset o postpone ng barangay at SK elections at mag-fix ng termino ng barangay at SK na mula 3 taon papunta sa 4 na taon. Kung maipapagpaliban sa halip na ngayong Disyembre, gagawin na ang BSKE sa November 2026. Ang sinasabi noon pa ni Garcia, mas magiging maginhawa para sa kanila kung marereset ang BSKE para mas mapagtuunan nila ang paghahanda sa Bangsamoro Parliamentary Elections na gaganapin sa October 13. Sa kabila ng kumpirmasyong ito ng Malacanang sa COMELEC, sabi ng COMELEC tuloy-tuloy pa rin yung kanilang preparasyon tulad ditong voters registration at yung kanilang procurement hanggat hindi pa nila pinal yung postponement ng barangay at SK elections. Kasi po, kahit pumapirmahan ng Pangulo, mayroong pupunta sa Korte Suprema at hindi naman sa pine-preempt natin ang aksyon ng Korte Suprema, paano kung bigla kaming i-TRO sa pagkukondak ng eleksyon, tapos hindi kami naghanda, tapos wala tayong registration. Tuloy lang ang pagproseso sa mga registrants na dumagsa kanina sa COMELEC sa Intramuros, Maynila. Pila rin ang mga nagparehistro sa Register Anywhere program sites tulad sa Mabini Hall sa Rizal Park sa Luneta, Maynila. Gusto ko na pong bumoto sa susunod na halalan, pati sa mga, para makakontribute na rin sa mga, para sa community ko, ganun. Ang Register Anywhere Anytime hanggang August 7 lang, samantalang ang regular registration sa mga local COMELEC naman ay hanggang August 10. Bukas ang voters registration simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Linggo. Inaasahan ng COMELEC na posibleng umabot sa 100 milyon na magiging registered voters para sa BSKE. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Panibagong tech tayo para sa mga atleta. This time, isang boxing humanoid robot na magagamit sa training. Ano kayang say ng ilang Pinoy boxing medalists? Tara, let's change the game! Strength, stamina, speed. Yan daw ang pinakamahalaga sa contact sport na boxing. Nasubukan ko yan mismo nang sumalang ako sa ring with Pinoy boxer Nesty Petesio last year. Pwede. 1, 2. Galing ah. Pwede, malakas oh. 1, 2. Alerto. 1, 2. Sabi ko sa'yo. Okay, yan. Alerto. Muntik ako doon. Kita nyo? Si Nesty ang unang Pilipinang nagwagi ng Olympic medal sa boxing after bagging the silver medal in the 2020 Tokyo Olympics. Bronze naman ang inuwi niya sa muling pagsabak sa Paris 2024 Olympics. Hindi ganun kadaling magka-medal po talaga sa Olympics. Sobrang blessed ko na. Yung time na yun na naulit yung magka-medal ako.
with medals and experience under Nesty's belt. Ano kaya ang masasabi niya sa humanoid robot na si Nadia? Isa itong boxing robot na dinevelop ng Institute for Human and Machine Cognition sa University of West Florida sa United States. Boxing obviously requires the robot to move pretty fast and also requires a lot of power for it to seem real. Because of this, we think it was a pretty great test of the new arms where, power and speed were real objectives in their design. Nakaka-amaze po, nakakabilib na may ganong technology na po ngayon. Teleoperated via virtual reality control si Nadia na may potential ding magamit sa disaster response. What we're really looking towards is making robots that can start doing some of the dangerous tasks that we currently rely on people to do. Things like bomb disposal, nuclear cleanup, disaster response. Hindi naman siya gagawin or hindi naman siya mabubuo kung wala pong malaking tulong na may bibigay po sa amin. Nakaka-excite nga po nakaka-excite siya. Kahit ang boksingero 2020 Tokyo Olympic bronze medalist na si Yumir Marshall, impressed kay Nadia. Sa tingin ko, malaking tulong din yun ngayon, especially itong panahon na science at boxing pinagsama na. We have done some basic tests doing actions like curls, and we actually were able to see that the robot can do something like curl about 6 kilograms pretty much for forever without overheating the motor or overrunning the gearbox. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation na makakatulong sa ating mga boksingero. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!